Nandito na naman tayo sa mundo na punong-puno ng reklamo. Puro na lang daw gala ang content ko. Ang pagbigyan natin ang mga marites, magluluto tayo ng bula-bula. Bula-bula ito sa tawag sa amin sa Negros. Giniling ng karne ng karop ito ang ating gagamitin. Mga nagsasabi na masyado dong maanghit, maanggo itong karne ng karop. Pagka ako ang magluluto, siyempre tikalo na kuya. Hindi mo ramdam ang anghit na maanggo. Siyempre, ang sikreto natin para hindi maanghit na maanggo ang niluto natin. Unang-una, siyempre hindi mawawala ang tuyo at suka. Tapos, mga paminta, mga anik-anik sa buhay. Diba? Tapos, dinikdik na bawang. At saka itong mga damo. Lagyan natin ng mga damo para dagdag ito aroma sa ating bula-bula. Tapos, lagyan natin ng kunting harina at saka itlog. Badin, kumut-kumuton. Yung ating air fryer, huwag na nilagyan ko ng aluminum foil para hindi magdikit-dikit ang ating karne dyan sa kalaha. Ganito ang buhay ko sa earth. Yung mga nagsasabi, dyan na puro na lang ako content. Wala na akong ginagawa dito sa buhay. Alangan naman kahit pag CR ko, ipapakita ko pa sa inyo. Mga marites talaga kayo. Dito sa bahay, sa araw-araw, ako ang nagdidesisyon dito kung ano ang ipaulam ko sa kanila. Yung mga amo ko, hindi yan nagsasabi, Rosana, bukas ito yung lulutuin mo. Kaya nakakapagod din minsan na tayo ang nag-iisip kung anong ipaulam natin sa kanila. Kasi minsan nagrereklamo sila. Dapat ang isang mino, kunwari ngayon adobo, dapat once a week ko lang yan lulutuin. Basta alternate lang. Minsan ang isang mino, twice a month ko lulutuin. Hindi tulad sa atin sa Pilipinas na paksiw ngayong umaga, paksiw mamayang tanghali, tapos kinagabihan paksiw pa rin, bukas paksiw pa rin, walang problema. Ganito ako kaingay sa loob ng bahay. Mga amo na lang mag-adjust. Pero minsan nagrereklamo yan mga amo ko, Rosana, dahan-dahan lang. Ang ingay-ingay mo dyan sa kusina. Siyempre ganito talaga kami mga tikalon, maiingay. Habang nagluluto tayo dito, nagpapaikot tayo ng mga labahin sa laundry area. Tapos habang nagwawalis. Ganito ka, busy ang buhay ko dito, pero parang hindi naman busy. Ganito lang kasimple mamuhay sa mundo. Huwag na tayong may-stress. Huwag na tayong problema. Hayaan na natin ang problema mangonsume sa atin. Mga yudipunggol na yan. Sa panahon kasi ngayon, marami ng bagay-bagay na nangyari sa paligid. Dapat i-enjoy na lang natin ang natitirang buhay natin dito sa mundo. Hayaan natin yung mga marites na yan sa paligid. Mga nagsasabi na paulit-ulit ang content ko. Alam nga naman ang content ko na sa kalawakan ako na hindi naman ako sayantes. Kasambahay naman ang trabaho ko. Kay mga yudipunggol gid ang mga hilabtanon sa kabuhi natin na hindi naman tayo naghihilabot sa kanila. Tapos kung magpo-post tayo na nahihirapan tayo, umiiyak tayo, sasabihin, tingnan mo siya nakarma na. Tapos kung magpo-post naman tayo na nasa labas tayo na sobrang saya, sasabihin, huwag kayong didikit kay Julio, mayabang yan. Yudipunggol na mga kuring mundo. Sa purgatorio talaga kayo nababagay. Meron talagang mga nilalang sa mundo na kung makapagsalita sa buhay natin, akala mo tagapagmana sa trono ni Satanas. Akala mo pinanganak na walang kasalanan. Diba guys, sana all masarap ibahog. Tanggapin na lang natin na nandito tayo sa mundo na puno ng mga marites. Ang mahalaga buhay tayo hanggang ngayon. Yun naman talaga ang mahalaga dahil marami pa tayong obligasyon sa buhay. Marami pa tayong utang. Ayaw di putar na utang na yan. Kahit mukha lang tayong hindi mapagkatiwalaan, ang mahalaga marunong tayo magbayad ng utang. Tulad ng kakilala ko. Ang akala nila marami na akong pera dito sa abroad. Ang akala nila mayaman na ako dito. Nag-message kasi sa akin, mangutang daw siya, wala akong may pahiram. Hindi siya maniwala na wala akong pera. Hanggang ngayon din na ako pinapansin. Kung kaibigan, kaibigan lang. Hindi yung di ka lang pinahiram, hindi ka na mamamansin. Grabe naman kayo sa akin. Kahit gaano kabisi ng ating buhay, kahit gaano kahirap ng ating sitwasyon, nag-iisa lang ang buhay natin dito sa mundo, guys. Kailangan natin pangalagaan ang ating pagkababae, ang ating virginity ang mahalaga. Iinom tayo ng barley. Kahit init, halahungit, o ganun tayong mga Pilipino, guys. Kahit nasasaktan, subo pa rin ang subo. Itong barley na ito, guys, binigay pala to sa akin ng aking kaklase sa Dr. Care. Walang iba kundi si Marvin Galang. Dahil mahilig naman talaga ako sa libre, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Tinanggap ko na agad. Dahil mukhang pera ako, baka dito na ako yayaman sa libre. Baka magmarites na naman ang mga kilala ko dyan ng mga kring mundo. Sumasakit kasi ang dibdib ko, guys, dahil sa barley ni Kumare. Pero nung nakainom na ako ng barley, nawala na ang sakit ng dibdib ko at hindi na masakit ang aking pagkababae. Masarap siya. Every other day ko siya iniinom dahil para hindi siya agad-agad maubos. Mula umiinom ako nito, ramdam ko ngayon guys, hindi na masakit ang puso. Ano pang hinihintay niyo, magbarley na kayo.